Happy Week po sa inyong lahat. Tayong simula, tayo po'y manalangin. Manang banal na bigkas sa mga namin tayo po'y nagpapasalamat na tayo po'y nag-ipan-ipan mo upang pagkambat sa iyong pananapangalan. Nawa, isang niya po ang mga sa amin. Amin sa pangalan ng Diyos. Amen. Para sa ating pagsimulat, atin pong awitin ang with others sa Philippines. Kasi hinihinala tayo. We gather together beneath you. We gather together to ask the Lord's blessing. He chases and seeks to make known the wicked oppressing. Now he is from his blessing. He praises to sing. We forget not his love. Beside us to guide us, our God, lead us joyfully, ordaining and singing His kingdom divine. So from the beginning, the fight we were leading, the Lord was our side. Lord, we delight. We go to exalt His dominion of Yahweh, and pray that those days are defender will be, so that the creation escape tribulation. Thy name we ever praise, Lord, make us meet. For opening song, let's sing, I sing the mighty power of God. SDA Hymnal 51, 5-1. Shall we stand? I sing the mighty power of God, ready to sing. I sing the mighty power of God that makes the mountains rise, that spread the flowing seas abroad, and fill the lofty sky. I sing the winds of the rain, the sun to rule the day.
Buksan natin ang ating banal na kasulatan sa Mateo 4, talatang 3. Mateo 4, verse 10. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ng Diyos, "Humayo ka, Satanas, sapagkat nakisulat sa Panginoong Diyos sa samba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran, at papalain ang talatang at pinababasa at ay maninig sa panalangin." Ama namin ang jagat kay tasan ng langit, sa gabi ito kami nagpapasalamat sa inyo, Ama. Maraming salamat sa inyong pag-ibig. Maraming salamat sa banal ng Espiritu na siyang nagdala sa amin dito sa inyong banal na sambahan. Kahit masama ang panahon, Ama, narito kami upang ikay ang kasagpuin, kasalamatan na walang hanggang pasalamat. At tulungan mo kami ang minsan kong na igawad mo sa amin sa oras ito. At lalong higit ang magsasalita ng Ibradong Julio na punuin mo siya ng ginawa sa himig o sa ng magsalita sa kanyang mga labian. Upang sa ganon, kaming makikinig ay mapakinggan namin masamang o sa kabuhayan namin, ay tanim ng malalim sa aming mga kasagutan. Pagpalain mo ang lahat ng makikinig, bigyan mo rin sila ng inspirasyon upang sa ganon, Ama, masaya kami tanggapin ang inyong banal na salita. Patawarin mo kami sa lahat na aming nagawang pagkukulang sa pagkasalan sa mga aming hiling sa pangalan mo sa kapagligtas sa Kristo. Amen. Mapinig sa inyo lahat, mga kapatid. Mapinig po, dahil tayo ay itinaglang pero tayo ay sumasamanataya na kasama natin ang Panginoon at sa mga pinagawin. At ngayong gabi ay ating pasalamatan ng Panginoon na tayo po ay binigyan sa ating bahay-sambahan upang ang ating purihin siya. At sapagkat ngayon ay midweek prayer, ito po yung pagkakataon na ating pong sabihin sa ating bulungan, ang ating pong mga kasalamat, mga karanasang kasalamat sa Panginoon sa kanyang pagtingan sa atin sa loob ng panahon sa mundo. At gayon din ang ating mga prayer requests. So, ating pong binubuksan ang ating pong misa para po sa inyong mga prayer requests at sa inyong mga masasalamat. Meron po ba sa mga kapatid na gusto pahayag sa ating pong kalagdaan ang kanilang mga masasalamat at mga kanilang panalangin? Sige po, mga kapatid. Sige po, Sister Nanay Chule. Isama po natin sa panalangin yung anak ng si Vivian. Sa laging masakit ang kanyang tiyan, 2 linggo na. Napapasalamat ako sa Panginoon na masin malutog din na salamat. Okay, so manalangin natin si Vivian. Yung pulso yung Nanay Chule. Basta si Vivian. Pag-pray natin. Yung apo ba yan? Yata yan. Apo? Hindi pangalawa. Okay. So, ipag-pray natin si Vivian ay ama na 2 linggo na. Pag-pray ko natin sana ay hindi ko siyang ulit. Brother Richard, ano ba? Okay. Sister Conching? Meron? Po. Po. Patuloy pa rin natin panalangin si Brother Jose sa kanyang naramdaman. Opo, kasi ang sabi ko namin sa iya ay
gumagaling na daw po at pwede daw din daw po na hindi siya maoperahan. Kaya ipatuloy po natin po sa panalangin. Salamat po sa kunting. Pag-pray natin sa Tatay Geranza na tuloy-tuloy po ang mga. Sige po, mga kapatid, baka meron na kayong gusto pag-pray o isama sa ating panalangin. Maraming salamat sa Panginoon at sa mga panalangin po ninyo na natugon yung aking panalangin yung natutupid pa na sinunod sa kasa ay talagang mabait siya. At naalala ko po nung pumunta kami sa probinsya ay ipag-pray natin yung mga churches po natin na maliliit na sa mga remote area na pag Wednesday, walang nagsisimba, pag Sabado, ay napakahina din yung kanilang programa. Pag-pray natin yung mga churches natin ng mga sa remote area na maging masigasig nawa ang ating mga kapatiran doon. At maraming salamat din sa Panginoon sa mother ko ay naging okay na at ang kapatid ko. At ipagsama din po natin, ipag-pray si Chito Bernardo na mayroon siyang personal na problema at patuloy din po natin ipagdalangin yung ating mga sarili na maging masigasig tayo sa voice of God. Salamat sa iyong prayer request at pagpapasasalamat. Thank you. Nag-thank you po ako kay Minsan kasi po pinagaling na po yung UTI po sa bato. Kasi UTI, salamat sa Lea, sa iyong magandang araw na pinagaling ng Panginoon. Sino pa po mga kapatid? Tama natin sa dalangin yung lahat natin ng bahayan na sana sa pagkakataon ito na sana'y nandito rin sila upang makatahagi din sa salita ng Diyos. At sama din natin sa dalangin yung mga pamangkin ni Federico na sila ay pupunta ng Cagayan kasi namatay na yung asawa ng kapatid niya na ang baha sana doon ay umuhupa na. Kasi malaki daw ang tubig hanggang sa bahay ng tatay ni Adorasyon. Kaya takot na kami bumalik doon. At nawa makabalik din sila dito sa Maynila na ligtas sa kapahamakan. Sila yung anak niya si Baby at saka si Arlene. So, yung buong pamilya na ngayon, pag-pray natin yung kapatid ni Tatay Federico. Ipag-pray po natin kung sa Cagayan at sila po ay ligtas sa mga sakuna, mga disgrasya. So, meron pa po mga kapatid, mga prayer request kayo at mga masasalamat. Ate, Sister Elisa. Patuloy din po natin isama mga kapatid sa ating panalangin si Sister Escalante. Siya po ay unti-unti nang gumagalingan. Nakakakain na rin po siya ng kahit sa konti-konti. So, patuloy po natin sa panalangin na patuloy nawa siya po dahil ng Panginoon. So, kung siya po ay makasama pa natin sa pag-ibig. Yun lang. Salamat po sa pag-pray natin sa sinalay sa kanila. Kasi meron pa po mga kapatid, mga prayer request at mga pasasalamat. May passion po. Patuloy din po natin yung dalangin, yung na mga pinagpapilihan ng ating mga kapatid.
At isama rin natin sa dalangin si Sister Annie sapagkat siya po ay may karamdaman na itinanangin ko kahapon. Siguro ngayon ay sa tulong ng Panginoon, pagtugon ng aming panalangin. Siya po siguro magaling na kasi nakalakita ang kanyang Sister Annie Abuela. Isama rin po natin sa dalangin ng ating mga kapatid na hindi po natin nakakasama sa gabing ito, sa ating pagpupulong, naway sila ay ibuin sa pinakanilang mga puso at isip upang sila po ay makasama natin sa ating pagpupulong. Ano po, ipag-pray natin si Sister Annie at ang ating mga kapatid din na hindi natin nakasama sa mga pagpupulong. Mga nangihina sa pananampalataya. Yung mga binabaybos na din ng kuya. Sige po, mga kapatid, mayroon pa po kayong gustong panalangin? Okay, kung wala na, ay ayan, pala nakasulat na. Thank you, Brother Michel. Si Vivian, sa kanya po karamdaman, kanyang yan, 2 weeks na po. Si Brother Deranzo, natin pong tuloy na dalangin. Ang ating mga churches sa mga remote areas, si Brother Chito, Bernardo, pag-pray natin ang bawat isa na maging malakas sa pananampalataya ng ating mga pamilya, gayon din yung mga relatives ni Brother Federico Seriman, sila ay maging ligtas, si Nanay Escalante, sa kanyang patuloy na paggaling, mga Bible interest natin, at saka si Sister Annie, Majestic Message. Isama din po natin mga kapatid ang ating mga officers sa ating panalangin. Alam po ninyo ang ating mga opisyalis ng Iglesia ay mayroong mabigat na tungkulin sapagkat kapag po ang kaanin ang mga opisyalis ng Iglesia ay medyo kamali o manghihina. Malaki ang influensya na manghihina ang mga kapatid. Pero kung ang ating mga officer ay maayos, ang ating mga kapatid ay maayos ng maraming kalanahan. Kaya po ipag-pray natin ang ating mga officer ng Iglesia, ang mga member ng board, at ang bawat isa sa atin. Ipag-pray natin natin. At siyempre ang ating saliakan ng mga pamilya. Sige po, tayo po ay lumuhod, mananalangin tayo ng dalawahan kung kayo ng inyong kasama. Tayo po ay nanalangin ng dalawahan.
Magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Happy Midweek po. Happy Midweek. Thank you sa iyong malakas na pagtugon. Sa gabing ito mga kapatid, nais kong pag-aralan po natin ang isang napakagandang topic mga kapatid. Na ito po ay may kinalaman. May kinalaman po sa isang mabisang sandatang Christian. Bago po manalangin ang ating kapatid, ay binasa niya po ang Mateo 4:10. Nais ko muling basahin sa inyo mga kapatid. Sapagkat sa buong talatang ito, buhat sa 2 hanggang 10, dito po tayo magbubuko sa ating pag-aaral. No? Kaya ano po ang sabi? Ating ulitin ang binasa ng ating kapatid bago siya manalangin. Ang sabi niya po dito sa kanyang talatang ito, sabi ng ating Panginoon, nang magkagayon sinabi sa kanya na Jesus, umayo ka sana sapagkat natutulad sa Panginoong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong pagluluturan. Tayo, manalangin muna po tayo bago tayo magtuloy. Sa bilang Diyos, ang dalangin sa gabi ito na kami po itong samahan ang pag-aaral ngayon upang ang lahat namin mapag-aaralan ngayon, ito na ay may kanyang malalim sa aming mga puso at isip at ito na ay maging inspirasyon namin sa araw-araw ng paglalakbay pinag-aaralan. Patuloy nawa kami gabayan sa aming paglalakbay at akayin lang sa tamang daan upang kami po ay lalo pang lumakan tungkol sa aming pananampalataya sa iyo pamagitan ng pagkabay mo sa bawat isa. Maraming salamat sa mga sigurong ito sa inyong pagtugon. Hanggang kung tayo aming nagsasalabatan sa pangalan ng Jesus. Maraming salamat din, Sister Dian, sa iyong magandang mensahe, nangawit. Ako nagpapasalamat din mga kapatid sa gabi nito sapagkat bagaman ako po ay talagang hindi naghanda, pero nag-aaral ako kanilang hapon. No? Pinag-aralan ko po itong topic na ito sapagkat alam ko na kung sakasakaling walang speaker ay talagang tayo ay mayroong may babalita o maibibigay mensahe sa ating mga kapatid. Kaya ang ating mensahe na ibibigay ko sa inyo, sinabi ko nga kanina, isang mabisang sandatang Christian. Mga kapatid, alam mo ang ating Panginoon Kristo, buhat sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang paglaki, siya po ay hindi nasusungan na nagkasala siya. Hanggang sa siya po ay magpabinyag mga kapatid. Ang tanong nga dyan, bakit magpabinyag ang ating Panginoon? Samantalang siya wala ng kasalanan. Pero ang sabi ng Panginoon, kung babasahin natin sa mga talata, ang sabi niya po, gawin mo po ito huwa. Gawin mo ito huwa sapagkat ito ang nararapat bilang isang Kristiyan. Kaya umpisa na po siya ay mabinyagan ay dito sa talatang 4, kung niyo pong iano yung mga Biblia, sapagkat ito po tayo ang talatang ito buhat sa 2 hanggang 10. Ito po ang ating pag-aaralan mga kapatid. Ang ating Panginoon nung siya ay mabinyagan, kung ating babasahin mga kapatid, ang talatang 2, ay nung siya ay mabinyagan, siya po ay iniwan niya po ang mga tao doon sa ilog ng Jordan at siya po ay nag-isa pumunta doon sa ilang. Bakit ang Panginoon ay nag-isa pumunta doon sa ilang? Sapagkat alam niya na napakahalaga ang kanyang pag-iisa doon sapagkat nalalapit sapagkat gagawin niya ang kanyang tungkulin, no? Kanyang tungkulin na gawin ang kanyang misyon para sa atin. Una-una po sa kanyang inisip ang mga bagay na kung paano mga pamamaraan, no? Kung paano mga pamamaraan ang kanyang gagawin. At isa pa, siya po ay nanalangin, nagbulay-bulay, sapagkat ito po ang kailangan niya
para siya ay magkaroon ng banal na patnubay ng mga kapatid. Kaya babasahin natin dito ay talagang sinabi dito sa talata, at nang siya ay makapag-ayun 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Diba? 40 araw at 40 na gabi siya nag-ayun. Kaya dito makikita natin mga kapatid ay sa talatang 3 dumating ang manunokso na walang iba kundi si Satanas. Ano ang nakita sa ating Panginoon ng mga sandiling ni Satanas? Siya'y pagod, gutom, pag gutom ang tao talagang nanghihina. Dito ang napakagandang pagkakataon ni Satanas, no mga kapatid, napakagandang pagkakataon ni Satanas. Upang si Jesus ay palabagin sa Diyos dahil sa pagkain. Kasi alam niya si Jesus ay pagod na pagod, gutom na gutom sa kanyang paningin. At alam niya mga kapatid, nagpakita si Satanas ng kanyang kaayusan ay nagbibining. No? Nagbibining na parang anghel sa kaliwanagan, mga kapatid. Kaya kung ating babasahin mga kapatid, ang sabi dito, at nang manungsoy dumating ay nagsabi sa kanya, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging tinapay. Marahil itinuro sa Satanas sa mga sandaling yun ang palupa yung mga bato na gawin ni Jesucristo ang mga bagay na ito. Ngunit ano ang sabi ng ating Panginoon? Ano ang sabi ng ating Panginoon, mga kapatid? Datapwat ay sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mga kapatid, sa mga sandali yun, kung talagang gagawin niya ng ating Panginoon, yung inuutos ng Satanas, kaya niya. Pero alam niyo mga kapatid, hindi ginawa ng ating Panginoon yun, sapagkat hindi niya magagawang labagin at sundin si Satanas sa kanyang mga inuutos. Alam niyo na parito ang ating Panginoon hindi gumawa ng anumang himala at hindi pakilala kung sino siya. Kaya sa puntong niya mga kapatid, naharap ang ating Panginoon sa isang bagay na talagang kaya niyang patunayan na siya talaga ang Bisaya. Pero bakit hindi mo ito ginawa? Sapagkat nais ng Panginoon na kaya niyang nais ng Panginoon na hindi niya susundin si Satanas sapagkat ang layunin niya ay para sa atin. Hindi siya para utusan ng kaaway. Kaya maliwanag mga kapatid, na dito ay makikita natin na talagang si Satanas, mga kapatid, ay gustong-gusto talagang tuksuhin ang ating Panginoong Hesus. No? Pero ang ating Panginoon ay may kapangyarihan. Anumang hiningin ni Satanas, no, ay mangyayari kung gugustuhin niya. Pero hindi ito gagawin ng ating Panginoon sapagkat ayaw niyang labagin ang ating Diyos o ang kanyang Diyos bilang nagkatawang tao. Kaya ito mga kapatid, alam niyo si Satanas ay talagang dahil lang sa mga bagay na ito, si Satanas ay patuloy. Hindi niya nakumbinsi ang ating Panginoon nung tuksin niya dahil sa pagkain. Alam niyo sila ay Adan, ganun din ang ginawa ni Satanas sa pagkain na ginamit upang sila ay lumadaya. Ang ating Panginoon, bagamat gutom na gutom siya, ay hindi niya po ginawa sapagkat ayaw niyang madumisan ang kanyang bilang isang anak ng Diyos,
ayaw niyang sumunod sa isang tao na taong gumawa at mandaya sa kanya. Kaya, ang sabi dito sa talatang 5, nang magkabiti na siya ng Diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. Mga kapatid, alam niyo ba talagang si Satanas noong kapanahonan talaga ay alam din ang salita ng Diyos. Kaya ginamitan niya ito ng salita ng Biblia din. Kung babasahin natin sa awit mga kapatid. Tingnan niyo sa awit mga kapatid. Kung paano niya ginamit sa talatang 6 ni Satanas ay mababasa natin sa talatang mga awit, Kapitulo 91, talatang 11-12. Tingnan po natin kung ano ang pagkakasabi dito. At talagang alam na alam ni Satanas ang talatang ito. Kaya ito ginamit niya para maniwala ang ating Panginoon na siya talaga ay anghel ng kaliwanagan, mga kapatid. Ano po sabi niya dito sa 91 talatang 11 at 12? Ang sabi niya, sapagkat siya ay magbibilin sa kanya mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. At ang sabi niya sa 12, kanilang dadaling ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong mga paa sa bato. Ganito ang pagkakabanggit din sa talatang ito, mga kapatid. Tingnan po natin sa talatang 5 at talatang 6. Talatang talatang 6 pala. Tingnan niyo mga kapatid, halos ang sinabi niya talaga dito ay nanggagaling po sa mga awit din. Talagang ito si Satanas, kung titingnan natin, ay talagang alam na alam ang salita ng Diyos. Bagaman siya ay daming mga kasalanan, alam niya pa rin ang talagang kung siya ay talagang matalino siya at maganda magbigkas ng pananalita. Talagang may ka sa kanyang mga salita kung iisipin natin. Kasi gumagamit siya ng salita ng Diyos nanggagaling dito sa kanyang banal na kasulatan. Kaya anong sabi niya? Talatang 6. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi niya po rin, kung ikaw ay anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat masusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel, tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga paa, bakit matisod ka ng iyong mga paa sa isang bato. Kita mo, napakaganda ginawa dito ni Satanas, mga kapatid. Nabasa daw siya kung ano ang pagkakasulat sa awit, sa mga awit, gayon din sinabi niya rito sa talang ito. Maliwanag na maliwanag mga kapatid kung ating iisipin mabuti na ang kanyang mga pananalita ay totoo po talagang nakakaakit at talagang maamong siya magsalita. Kung talagang aamin natin yung kanyang mga sinabi na nagaling sa Biblia. Ano mga kapatid? Kaya na, dito mga kapatid, sa talatang ito, sa 7, kaya dito mga kapatid, sa talatang 6, ay inutusan niya ang ating Panginoon na magpatihulog. At doon makikita siguro, titingnan talaga ni Satanas, kung ito ang ating Panginoon ay mayroong mag-aalalay. Pero ginawa ba ni Kristo? Hindi. Alam mo, talagang matalino si Satanas Kung tutusin, kaya itulak ni Panginoon sa taluktok ng templo Di ba? Pero talaga, hindi siya talaga, marunong talaga siya, na hindi siya namumilit. No? Walang kalaban-laban ng ating Panginoon kung talagang inuhulog niya si Satanas. Pero talaga, gusto niya talagang mangyari. Gawin niya, sundin siya. No? Kasi kung inuhulog niya, ay ibig sabihin, hindi maganda ang kanyang pagsubok sa kanya. Kaya, mga kapatid, si Satanas
kaya nga ang ating Panginoon ay sinagot siya, Tito 17. Sinabi sa kanya na Jesus, nasusulat ko naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Mga kapatid, si Satanas ay natuto ng leksyon sa ating Panginoon na hindi madaling tuksuhin ang ating Panginoon Jesus. No? Hindi madaling tuksuhin ang ating Panginoon Jesus. Kaya, nag-isip siya ng paraan, mabilis ang kanyang pag-iisip kung ano pa mga pamamaraan ang kanyang gagawin para subukin talaga ang ating Panginoon. Unang-unang sinubok niya sa pagkain. Pangalawa, magpatihulog siya. At ang pangatlo, dito sa talatang 8, ano ang sinabi niya dito sa talatang 8 sa ating nag-aaralan? Muling dinila siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamal sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kalawalatian nila. Dinala muli ni Satanas ang ating Panginoon doon sa turok ng bundok at ipinamalas niya ang kagandahan, ang kayamanan ng sanglibutan. No? At ito po ay sabi sa talatang 9, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira ka at sasambahin ako. Ipinakita ang kagandahan ng sanlibutan. Ang sabi ng ni Satanas, kung ako ay sasambahin, ibibigay ko lahat yan. Ibibigay lahat daw ni Satanas ang mga bagay na naating lahat na nakatanaw nila. Pero ang ating Panginoon, siguro sa isip ng Panginoon, nilalang lang kita, bakit ito sasambahin? Isang tao, bibigyan mo lahat ng kayamanan na yan. Yung siguro ang nasa isip ng ating Panginoon sa panahon nila. Kaya nga, sa madaling sabi mga kapatid, sa madaling sabi mga kapatid, ay sinagot siya ng ating Panginoon nang magkagayong sinabi sa kanya na ito, humayo ka sa Satanas. Humayo ka sa Satanas sapagkat nasusulat sa Panginoong Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Mga kapatid, ito po ang ginamit ng magkatawang tao at gagampanan ang isang misyon ng ating Panginoon. Ginamit niya po talaga. Hindi niya kinalimutan ang Diyos na ito ay kanyang panlaban sa lahat ng mga pagsubok kung siya po ay makikita. At gagampanan niya ang pagpulong bilang pagsubok sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, bilang isang Kristiyano, dito ay pinapakita sa kasaysayan o sa talata ng banal na kasulatan na walang ibang makakatulong sa atin pagsapit sa mga pagsubok. Anumang pagsubok na mabibigat mga kapatid, ay kaya po natin nagampayan kung tayo lamang po ay magpapasakot sa ating Panginoon. Ipinakita ng ating Panginoon kung ano ang sandatang ginamit niya. Kaya sa mga talatang ito, mga kapatid, isang magandang halimbawa na ipinakita ng ating Panginoon na nang siya isubukan, ay talagang hindi niya po kinalimutan ang Diyos. Bagos, kahit siya'y mahinang-mahina na, ay patuloy siya. Ipinapakita po sa kanyang kaaway na hindi talaga kaya tuksuhin ang ating Panginoon. Maging sa ating kapanahonan mga kapatid. Ang iba siguro sa ating marami ay nakakaranas ng mga pagsubok sa mga kapatid. Mga pagsubok na hindi malaman, no? Pero, alam niyo mga kapatid, ang sandata na nagbuhat sa Diyos, kapag ito ay ating mapanagumpayan, kapag tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, ay higit pang kayamanan
sa ating buhay, no? Ang ating mararanasan paglalakbay sa libutan ito. Bakit, mga kapatid? Sapagkat dito po tayo magiging matatag habang tayo naglalakbay sa kanibutan ito. Kaya nga ang sabi dito sa Episo, mga kapatid, Episo 6:12 hanggang 13 ay basahin po natin ang muling mga talata na kung paano talaga ang ating kaaway ay gagamitin tayo, mga kapatid. Ang sabi po dito sa 12, Episo 6, talatang 12 hanggang 13. Ang sabi po dito, sapagkat ang ating pagkikibaka ay hindi laban sa laman ng dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga pangyarihan, laban sa mga mamahala sa kadiliman, ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan at sa mga dakong kaitaasan. Mga kapatid, sapagkat tayo bilang isang mananampalataya, alam po natin kung sino ang kaaway natin. No? Hindi po ang tao. Sapagkat ang tao ay ginagamit ng kaaway para tayo yan bigyan ng mga pagsubok. No? Hindi po sa mga ang kalaban po natin ay hindi po makapangyarihan sa pamahalaan, kundi yung makapangyarihan sa kadiliman. No, na hindi po natin nakikita. Yung po ang isang bagay na talaga kung tayo ay aasa lamang sa sariling lakas natin, kahit tayo manampalataya, kung hindi tayo magpapasakop sa ating Panginoon, hindi po natin kaya labanan ng mga bagay na ito. Pero kung tayo ay magpapasakop sa Diyos, 100% mga kapatid, na alam mong pagsubok sa ating buhay, kaya ating pong makakayanan. Alam niyo po ang mong lingkod, nasubukan ko na po. Pero hindi ko po ito pinagpamalaki. Ito po hinihingi ko, at ito po ay pinasasalamatan mo sa Diyos. Na ako po talaga mahina. Pero nung ako ay lumapit sa Kanya, sa mga sandaling yun, ay ako'y Kanyang tinulungan. Mga kapatid. Bakit? Bakit ka tinulungan? Ay kusang loob at lumapit ka sa Diyos na humingi ka ng tulong sa Kanya. Yan po ang pinaka number 1 na ating panlaban sa hindi natin nakikita ng away. Na walang ibang ating lalapitan, kundi ang ating Panginoon. Sa 13, mga kapatid. Kaya isuot ninyo ang kasuotan, ang sabi nito, dahil dito'y magsiguha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Yan. Kaya mga kapatid, ano po ang dapat natin gawin? Ang dapat natin gawin, mga kapatid, isuot po natin ang salita ng Diyos. Ipasok po natin sa mga puso, sa ating mga isip. Habang po tayo naglalakbay sa sanglibutan ito, no? Alam natin na ang Panginoon ay laging nakasubaybay sa atin. Ano mang kahirapan o ano mang kabigatian ang dumating sa atin, huwag po natin kalilimutan na ang Diyos ay palaging tutugon sa atin kung tayo ay magtitiwala sa Kanya at magtatapat tayo sa Kanya. Mga kapatid, ano mang dumating na masama sa ating mga buhay, tandaan po natin, ang sandata ng Diyos ang siya po natin pagkawanan, yung Kanyang salita. Kaya ang sabi doon sa talatang binasa ng muli natin kapatid, Sister Aurel, ang sabi ng ating Panginoon, lumayas ka sa talas, sapagkat ang sabi niya, sa Diyos ka lang sasamba. Kaya mga kapatid, wala po tayong dapat agawin kung dumating ang mga pagsubok na ito. Lumapit man tayo sa ating kapatid at sabihin natin ating mga problema at idalangin, at siyempre ikaw ay idadalangin
sama-sama natin idalangin ang iyong mga problema. Tanda po natin mga kapatid. Ang isang panalangin ay ito po ang pinakamagandang pakikipag-usap sa Diyos sapagkat ito po ang bibigay kalakasan sa bawat isa sa atin mga kapatid. Tulad ko nun mga kapatid, nung ako ay sinubok ng Panginoon. Oras-oras po, ako po ay nanalangin. At sa tulong niya po at sa aking kahilingan, ako din kanyang pinagbigyan. Kaya mga kapatid, ako nagpapasalamat sa Panginoon na nung kapanahon na ngayon ay talagang wala akong balak na bumalik sa simbahan ito. Subalit, mahal ako ng Panginoon at muli po ako inakay sa simbahan ito. Siguro sa tulong ng mga panalangin niyo, sa tulong ng ating mga anak. Kaya mga kapatid, ang gawin po natin ngayon mga kapatid, tayo magtapat ng tugon at magtiwala sa salita na ito po ang ating paglaban sa ating mga kaway na hindi po natin makita. Ito po ang ating dala. For closing song, let's sing What a Wonderful Savior. We sing hymnal 290. Let us all stand. Christ has for sin atonement made, what a wonderful Savior. We are redeemed, the price is paid, what a wonderful Savior. What a wonderful Savior is Jesus, my Jesus. What a wonderful Savior is Jesus, my Lord. I praise Him for His cleansing blood. What a wonderful Savior that reconciled my soul to God. What a wonderful Savior. What a wonderful Savior is Jesus, my Jesus. What a wonderful Savior is Jesus, my Lord. He walks beside me all the way. What a wonderful Savior, and gives me faithful day by day. What a wonderful Savior. What a wonderful Savior is Jesus, my Jesus. What a wonderful Savior is Jesus, my Lord. He gives me overcoming power. What a wonderful Savior, and triumphing destroying us. What a wonderful Savior. What a wonderful Savior is Jesus, my Jesus. What a wonderful Savior is Jesus,
Diyos sa gabi ito sa aming mga napag-aaral ng hindi ka namin tulungan. Nawa Panginoon, patuloy kaming gabayan sa aming pagpalakbay sa nagtatang ito. Patuloy kaming tulungan sapagkat kami po ay mahina. Na kami po ay anumang mga balakid na dumating sa aming buhay. Nawa kami po ay iyong gabayan. At kami umaasa, Panginoon, na tayong mga binitiwang mga salita sa aming napag-aaralan ay itinaway aming magawa ang lumapit sa inyo kung pamamanan na kakaroon ng ating pagkakas. Nawa sa gabing ito sa aming muling patuloy sa aming mga tahanan, nawa babayan kami Ama ng ating Panginoon. Nawa Panginoon, ang bawat sa amin ay maging matatag sa aming panghahawakan ng pananampalataya upang sa Panginoon. Kung ikaw ay mahayag sa mga alapaap, kami ay sumalubong lahat at pagmana ng inyong mga kusay. Maraming salamat sa Pilihan Diyos sa pagmumulong sa aming dalangin. Ito ang aming dalangin at nasasalamatan sa pangalan ng